Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ika-29 na kabanata. Tinanguhan ko si Eden. Eden. So ano, invited kayo ng fam mo sa linggo? The truth is, always naman kaming mga Win4 na invited sa mga magagara at ingranding events ng mga Scottville. In spite what happened to Chance and I 3 years ago, and with our separation, hindi naman nagbago ang pakikitungo ng mga Scottville sa aming mga Win4. Nanatiling close pa rin ang dalawang angkan sa loob ng nagdaang mga taon. Tinanguhan ko ulit ang kaibigan ko. You'll go there? Siguradong magkikita kayo ng asawa mo doon. Ani-live-in naman. Napatungo ako at malayo ang tingin. Sa huling pagkakaalala ko, pagkatapos nung gabing pinagtabuyan ko si Chance ng pagtangkaan ko ang buhay ko, hindi na ulit siya nagpakita sa akin kagaya ng sinabi ko sa kanya. Pagkatapos nun, hindi ko na ulit siya nakita pa hanggang sa isang linggo na pagkatapos noong gabing yon, nabalitaan ko na lang na bumalik na pala siya ng France nang hindi man lang nagpapaalam kahit sa mga magulang niya. Nagulat na nga lang ang mga ito nang malaman at sabihin ni Chance na nasa bansang France na ulit siya. At first, nagtaka ang mga ito at nagtatanong kung bakit at biglaan yata. I didn't exactly know what to reason out, but he never let me down. Instead, he told his parents as well as mine that our marriage won't just simply work, so that he decided to go back to France. Hindi kailanman niya binanggit sa mga magulang namin ang tungkol sa ginawa ko at pagtataboy ko sa kanya. Hindi niya pinalabas na kasalanan ko kung bakit kailangan niyang lumayo, na totoong kasalanan ko naman talaga. He never let his parents change their positive perspective towards me. Now, he's coming back. Magkikita ulit kami pagkatapos ng 3 taon na walang anumang komunikasyon. Just can't help wondering, kumusta na kaya siya ngayon? I've fully moved on and recovered from the scars of the past. I also forgave him already. Ayoko kasing habang buhay na kainin ng galit. I've done hard enough. Sayang ang ganda ng buhay kung mananatili akong nabubuhay sa galit. Kaya hinayaan ko ang sarili kong maghilom at makapagpatawad. And successfully nagawa ko nga. I forgave him already. I'm all fine now. Hindi ko pa alam, Leve. Sagot ko sa tanong ng kaibigan. Hindi ko pa rin naman talaga alam kung dadalo ako. Sina Mommy at Daddy pati na sina Kuya Xander, asawa nitong si Sasha at anak nila ay paniguradong dadalo. Ako lamang ang hindi pa buong nakakapagdesisyon kung dadalo ba. Hindi ko kasi alam kung handa na ba akong makita ulit at makausap siya. Yes, naka-recover at napatawad ko na siya, pero hindi ko maiwasang mag-isip kung gusto rin kaya niyang makita na ulit ako. Kung napatawad na rin ba niya ako. I really know na may kasalanan din naman ako sa lahat ng mga nangyari at hindi lang ako ang nasaktan. I've been selfish and self-centered, na sarili ko lang ang inisip ko. Without thinking, he also has a feeling and a heart to be hurt. Hindi ka pa rin handang makita siya ulit? Hindi ko alam ang sagot ngayon sa tanong ni Leven. I am torn between wanting to talk to Chance again and not wanting to see him yet. Hindi pa ako ganun kahandang magpakita ulit sa kanya pagkatapos ko siyang ipagtabuyan noon, pero gusto ko na ring makapag-usap kami at pag-usapan ang tungkol sa aming annulment. Yes, one of the reasons why he has to come back here in the Philippines is that because we're going to process our annulment. Hindi lang dahil sa gusto ko nang makalaya mula sa pagkakakulong sa kasal naming. Sa papel lang may bisa, kundi dahil na rin sa gusto ko na rin siyang makalaya. He's kind. He doesn't deserve to stay at a loveless marriage. Gusto kong makahanap siya ng iba, yung mas magmamahal sa kanya, hindi kagaya ko na hindi nasuklian ang nararamdaman niya. Dumating nga ang araw ng linggo. Pinag-isipan kong mabuti ito at sumama nga ako sa pagdalo sa mansyon ng mga Scottville. Happy birthday po! Humalik ako sa pisngi ng mommy ni Chance sa pagbati. Maraming salamat, Iha. Happy birthday po, tita. Happy birthday po, tita. Pati sina Kuya Xander at asawang si Sasha ay binati na rin ang may edad na. Pero magandang-maganda pa rin ginang. Maraming salamat sa inyo, ha? Happy birthday, Wawa! Magiliw ring bati ng cute at inosenteng batang si Brooklyn. Brooklyn is being carried in the arms of his father, Xander. He's 2 years old. First son of my Kuya Xander and his wife, Sasha. Oh, thank you, cutie boy, Brooke. Marahan at natutuwang ginulugulo pa ng ginang ang buhok ng bata, saka ito hinalikan sa pisngi.
Magmula nang magkaanak sina Sasha at Xander, hindi na rin naiba ang bata sa mga magulang ni Chance. At tuwing pupunta kami rito ay parating dala si Brooklyn na nagdudulot ng labis na tuwa sa ginang at Ginoo. Ang kasunod na bumati ay mga magulang ko naman. Wala pang ibang bisita? Mom asked the birthday celebrant. Walang ibang bisita, Mare. I decided to make my celebration this year a more private one. Gusto kong salo-salo lang kasama ng kapamilya. Oh, Iginiya kami ng mag-asawang Scottville sa loob, kung saan naroon at nakahanda na ang marami at masasarap na mga pagkain. Okay lang ba kung hintayin muna natin ang anak ko bago tayo magumpisa sa pagsasalo-salo? The birthday woman asked us politely. Sumang-ayon naman kaming lahat. Siyempre, anak niya yon. Hindi pwedeng hindi namin hintayin. Hindi rin naman magtatagal at darating na sila. Nasa airport na at sinundo na ng family driver pa uwi rito. Ngiti ng Ginoong Scottville. Sila? Ibig sabihin ay may kasama si Chance? Hindi ko alam kung bakit, pero bigla ko na lang naramdaman ang pagkalabog ng dibdib ko nang sinabi ni Mr. Scottville na sinundo na ng family driver sa airport si Chance at pauwi na rito sa mansyon. Gayunpamay, hindi ko na pinahalata ang kaba ko sa muli naming pagkikita. Anyway, whatever happens, kailangan din naman talaga naming magkitang dalawa para mapag-usapan na ang annulment. Nag-usap-usap muna ang matatanda. Naging abala sa pagkukwentuhan tungkol sa negosyo sina Daddy kasama si Mommy at si Mr. Scottville, samantalang magiliw na nagkukwentuhan naman tungkol sa batang si Brooklyn sina Mrs. Scottville, Sasha, and Xander. This coming October po magtatatlong taong gulang na po siya, tita. Ngiting kwento ni Sasha nang matanong tungkol sa bata. Wow! What gift do you want from Wawa, huh, Cutie Brooke? Malambing na tanong ng ginang sa bata. Basketball. Hyper namang sagot ng huli. Natawa silang tatlo. Si Xander naman ang nagsalita. Madalas akong yayaing mag-basketball. Madalas one-on-one kami. Wow! Future basketball player pala ang cute na batang ito. Huwag magpapaiyak ng girls when you grow up, huh? Marahang napatawa at napailing ako. Brooklyn Shander Win 4 is a total resemblance of his parents, lalo na ni Kuya Xander. Ang mga mata ay kay Sasha at ang labe pero halos lahat ng features ay namana ang kay Kuya Xander. Shape ng mukha, ilong, kutis, hobbies, some mannerisms. I doubt kung hindi niyan makukuha ang pagiging matinik ni Kuya Xander sa mga babae pag lumaki at nagbinatayan. Looking at the child himself, napakagwapong bata. Well, hindi malayong mamana nga rin iyon pero alam ko namang pati faithfulness at love ni Kuya para sa natatanging babaeng minahal. At ngayon ay asawa na, mamamana ring katangian ni Brooklyn kapag nasa tamang edad na. At nakita na rin nito ang babaeng pag-aalayan ng buhay. Don't you have a plan yet na sundan si Brooklyn? Patuloy na kwentuhan ng tatlo. Gusto na rin naman po namin, tita. Kaya lang ay nagdadalawang isip pa kami ngayon ni Xander kasi via C-section itong si Brooklyn. Baka raw mahirapan ako pag mamadaliin naming sundan ang panganay namin eh. Yes, she gave birth in via C-section. And it takes a few years to let her carry a baby again. Magtatatlong taon pa lang si Brooklyn. Kahit gusto na namin. Pero ayoko namang mahirapan si Sasha. Siguro pag nag 5 years old na lang po ang nauna namin, saka na namin susundan when Sasha's totally fine and safe to get impregnated again. Si Kuya ang marahang nagpahayag. Can't help but smile. My brother has really improved a lot and became more matured now that he's finally happily married and a father to his upcoming 3-year-old son. He's very loving and sincere to his wife. Talagang inaalagaan at iniingatan niya si Sasha. How about you, Iha? Haven't talked to Chance yet about your annulment? Baling bigla sa akin ang ginang. Medyo nagulat ako roon. Wala akong anumang makapangbahid ng galit o kahit bitterness man lang sa tono niya sa pagtatanong tungkol sa paghihiwalay namin ng kanyang anak. Siguro nga, hindi na sila nagalit dahil dalawa naman kaming may gusto nito ni Chance. It was 7 months ago when I received a paper and it's actually the annulment he filed. Hindi ito naging lingid sa kaalaman ng mga magulang namin at sa matagal na panahon na rin siguro naming hindi pagsasama, alam naman nilang parehong gusto na namin ni Chance na maghiwalay ng legal. Well, at least I'd admit to myself that I was shocked at first when he was the one to file the annulment for our marriage. Hindi pa po eh. Now that he will be arriving, siguradong magkakausap na kayo. I just want you to know, Iha, na kung ano man ang maging desisyon ninyong dalawa, kaming mga magulang ninyo suportado namin kayo. Tipid nang umiti ako. Salamat po, tita.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kung ano knowing na suportado kami ng mga magulang namin sa annulment namin ni Chance. Pero dapat ay matuwa ako, di ba? At least, hindi na ako magkakasakit ng ulo kay isip kung paano silang kukumbinsihin na hindi nga nag-workout ang marriage naming dalawa. I just can't feel anything right now. Finally, here they are. The birthday woman exclaimed in so much excitement and happiness when we heard a vehicle enter the mansion. Kumalabog ulit ang dibdib ko. Heto na talaga. Magkikita na ulit kami. Sandali lang at sasalubungin ko sila. Dali-daling lumabas ang Ginoo ng dining room para salubungin sa labas ang mga dumating. Sinundan namin ng tingin ang Ginoo nang lumabas sa entrada at hindi nagtagal pumasok ulit ito. May tuwa at saya sa labi habang hindi na nag-iisa. Kausap na ang kadarating na anak at ang babaeng kasama ng huli. The sophisticated woman is very beautiful. She's on her tube-style bodycon yellow casual dress. Unat na unat ang medyo brown na straight na buhok. Lips are red because of an expensive lipstick, and her makeup is very suitable on her. She also has fair skin. She even looks like a television star abroad. Sobrang ganda. Halatang naghahalo ang dugong banyaga, specifically French blood and Filipino blood. Tipo bang mestiza na may pagkachinita. Nakakapit siya sa braso ni Chance habang magiliw na nakikipag-usap rito at sa ama nito. Looking at the genuine smile on his face and twinkles on his eyes while talking to her and taking her with so much care. I know, he's already moved on. Lekfine, Chance. Every smile, every touch. Now it's all just too much. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.